Isang magandang araw muli sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilan at binigyan niya tayo muli ng pagkakataon upang sa ganon tayo ay magkatipon upang ating pagbulayan ang kanyang mga salita at tumanggap ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kaugnayan sa tinatawag na katapusan ng kapanahunan, tayo ngayon ay tutungo sa bahagi ng kasulatan na tinatawag na Bagong Tipan. When we consider what is so-called as the end of the age or the end of the world, we also consider the so-called second coming. Ang dalawang bagay na ito ay hindi maaaring maipaghiwalay. They are inseparable as we see in the scriptures. Ang katanungan muna na ating tutugunin, ano ba ang kahulugan ng ikalawang pagbabalik? O ang ikalawang pagdating, the second coming. What's it all about? Well, when we talk of the second coming, it's about the Lord Jesus Christ. Ang kadahilanan kasi, humigit kumulang 2,000 taon na ang lumilipas ay dumating dito sa lupa ang Panginoong Hesukristo. At siya ipinakilala ni Juan Bautista bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. That is recorded in John chapter 1 verse 29. When John the Baptist saw Jesus Christ coming, he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." He came the first time as Savior so that everyone may have the opportunity to be saved. Yan ang diwa ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. He lived as a man, perfectly sinless, died for our sins by crucifixion, and rose again after 3 days in complete victory, and later on returned to heaven. Yun ang unang pagdating ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Kaya nga lang, may sinasabi ang kasulatan na ang Panginoong Hesukristo ay babalik na muli. Kaya nga merong tinatawag na second coming. The return of the Lord Jesus Christ on earth. He will come the second time at the closing or at the conclusion of human history as we know it. Babalik siya muli dito sa mundo upang sa ganon, siya ang magsara o magbigay ng konklusyon sa kasaysayan ng sangkatauhan na alam natin na dumadaloy ngayon. Upang siyang maging hukom at siya ang maghari at buksan ang daan tungo sa walang hanggan. Titingnan muna natin ang sinasabi dito sa bahagi ng kasulatan na ating isasaalang-alang. Today we will consider the 24th chapter of the Gospel according to Matthew. Bahagi ng tinatawag na Olivet Discourse. Ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang muling pagbabalik at sa katapusan ng kasaysayan ng sangkatauhan doon sa kabundukan na tinatawag na Bundok ng Olibo. Una sa lahat, titingnan natin yung unang 3 talata. Let me read for you Matthew chapter 24 from verse 1 up to verse 3. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. "Do you see all these things?" he asked. "I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down." Verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. "Tell us," they said, "when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Ang pinagmulan nito ay iyong tinukoy ng Panginoong Hesukristo habang naglalakad sila malapit sa templo ng Diyos. At sabi niya, darating ang kapanahon na ang templong ito ay magigiba at walang matitira sa mga malalaking bato na nagkakapatong-patong dito. Kaya nung sila ay magkakasama sa pampribadong pagkakatipon nila, nagtanong ang kanyang mga alagad. At sa kanilang katanungan ay kanilang tinukoy ang patungkol sa katapusan at sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. But again, how did the disciples came to have an idea about the second coming of the Lord Jesus Christ?
ito ay makikita natin na bago dumating sa puntong ito, ay nagbigay na ng pagtuturo ang Panginoong Hesukristo upang ihanda ang kanyang mga alagad sa kanyang napipintong paglisan pagkatapos niyang matapos ang kanyang misyon doon sa kanyang unang pagdating dito sa mundo. Ito'y makikita doon sa John chapter 14 verses 1 up to 6. Binigyan na sila ng turo ng Panginoong Hesus patungkol dito. Babasahin ko ang sinasabi dito, John chapter 14 verses 1 up to 6. Do not let your hearts be troubled. Ayaw ng Panginoong Hesus na kapag dumating na ang kanyang paglisan, ay mabalisa at matakot, mangamba at magkaroon ng agam-agam ang kanyang mga alagad. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dito sa pagtuturong ito, sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay lilisan. Ngunit huwag silang mabahala dahil siya ay babalik upang sila ay kunin at dalhin kung saan man siya naroroon, upang kailanman di na sila mahiwalay sa Kanya. So, as we have noted earlier, the end of the world or the end of the age is inseparable with the second coming of Jesus Christ, the Savior. Dumating siya sa unang pagkakataon upang maging tagapagligtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay para magkaroon ng pagkakataon ang tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan. So that in the end, sa kanyang muling pagbabalik at sa pagtatapos ng kasaysayan ng sangkatauhan, those who belong to Him shall be utterly saved, upang maging ganap ang kanyang pagliligtas sa lahat ng sa kanya ay naglagay ng pananalig, ng pagtitiwala at ng pananampalataya. Therefore, if there is someone who knows about the end, it is none other than the Savior, the Lord Jesus Christ. Actually, He is the main personality, or shall we call protagonist of the end times. Kumbaga sa pelikula, siya yung pangunahing personalidad. Siya yung bida. Hindi siya isang tagapagmasid lamang o nanonood. He knows and He will be there. Kaya nga, sa araw na ito ay pinili ko na ang ating pagbubulayan na mensahe ay pinamagatan kong The Savior speaks of His second coming. Ang tagapagligtas ay nagsalita patungkol sa kanyang pangalawang pagdating. In here, you will find that the disciples asked 3 different questions that we could consider as a bundle. Noong sila ay kasama-sama at wala nang iba pa na kasama, ay nagtanong ang mga alagad at sa katanungan nila, para bagang iisa yung katanungan nila, pero 3 ang nilalaman nito. Makikita yan doon, muli doon sa Matthew chapter 24, doon sa verse 3. Ito yung katanungan at uulitin ko. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Kung iisa-isayin natin, ang katanungan is, when will this happen? Tinutukoy yung patungkol sa sinabi niya na may kinalaman sa templo. At iniugnay nila ito doon sa kanyang muling pagbabalik at doon sa kanyang paghahari. Kaya yung ikalawa na katanungan ay, what will be the sign of your coming? Nakadugtong yung ikatlo, what will be the sign of the end of the age? At ang tatlong ito ay sinagot pare-pareho ng Panginoong Hesukristo. Kaya lang, ito ay sa kabaligtarang pagkakasunod-sunod. He answered all 3 questions in reverse order. Meaning to say, yung unang bahagi ng katanungan ay huli niyang sinagot. At yung
ikatlong bahagi ng katanungan ang kanyang unang sinagot. See? He first answered the third question, and then he answered the second question, and then the first question. Basahin natin ngayon yung susunod na mga talata upang tingnan yung yung kasagutan niya sa ikatlo at ikalawang katanungan. Kasi ito'y may tuturing na parang pinag-isa dahil napakalapit ng kanilang pagkakalahad. Uulitin ko yung katanungan yon sa verse 3. Yung second at saka third, sabi niya, and what will be the sign of your coming? That is the second question. And of the end of the age? That is the third question. Since they are inseparable, the end and His coming, let us put together the signs for both, as Jesus did. Kasi nung sinagot ng Panginoong Hesus ito, pinagsama niya yung mga palatandaan upang masagot itong dalawang katanungang ito. What are the signs of the end of the age and what will be the signs of your coming? Babasahin natin ngayon ang Matthew chapter 24 from verse 4 up to verse 29. Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith, and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the roof of his house go down and take anything out of the house. Let no one in the field go back to get his cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in the winter or in Sabbath, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. If those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. At that time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there he is, do not believe it. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. See, I have told you ahead of time. So if anyone tells you, there he is, or out in the desert, do not go out. Or, he is here, in the inner rooms, do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will the coming of the Son of Man. Wherever there is a carcass, there are vultures will gather. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Ating titingnan ngayon, dito mismo, at ating isa-isahin ang mga katugunan ng Panginoong Jesucristo na magiging palatandaan patungkol doon sa katapusan ng kapanahunan at sa kanyang muling pagbabalik.
Tatlong bagay ang importanteng makikita natin kapag sinaalang-alang natin ang lahat ng nakatala dito sa binasa nating bahagi ngayon. Matthew chapter 24, verses 4 up to 29. Tatlong bagay ang sinabi ng Panginoong Hesus na kailangang bigyan ng pansin. Una sa lahat ay patungkol sa mga tao. Kung ano ang magiging palatandaan ng mga panahong ito, ang katapusan at ang kanyang muling pagbabalik ay makikita sa mga pag-uugali at sa mga gawa ng mga tao sa mundo. The first sign is that sin and sufferings or sorrow will abound. Ang pagkakasala at ang naibubunga ng mga pighati ay sasagana. There has always been sin and sufferings in human existence and history. Paano natin ngayon malalaman kung ito na nga ang palatandaan? Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan, magmula sa pasimula hanggang sa pangkasalukuyan, hindi naman nawala ang pagtatala ng gawain ng masama o pagkakasala ng tao. Maging ang mga bagay na nagdadala ng mga pighati at hirap sa mga tao. There has always been acts by people that has caused troubles, pains, and sufferings. All sorts of wrongdoings, crimes, violence, they are in our news daily. Ngayon, dahil laganap na ang pagpapaabot ng impormasyon sa iba't ibang mga kaparanan, sa araw-araw ay bahagi ng ating natatanggap na mga balita at mga nakatala ay ang mga gawa ng kamalian, gawa ng kasalanan na nagbubunga ng mga pigati at ng mga hirap. We can even see some of this firsthand. If we live in a place where there are a lot of people, most likely, more often than not, we see some of these wrongdoings. Hindi pare-pareho ang maaaring masasabi nating lala ng ginagawa ng mga tao. Pero ay laganap. Makikita ito sa kapaligiran. Ang mga hidwaan, ang mga tinatawag nating paglalaban, even worse, whether they are domestic or international, has always been around as long as we can remember. Ang mga labanan, ang mga digmaan, ay kaakibat na o kakambal ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang dami na ng mga labanan na pinagdaanan. Ang iba ay laganap at malawakan. Kamukha nung unang digmaang pandaigdig sa moderno ng kapanahunan, ikalawang digmaang pandaigdig. Hanggang ngayon, maraming mga grupo sa loob ng mga bansa ang nagkakaroon ng mga giyera o labanan. Meron pa ring mga bansa na kuminsan ay magkakatabi na nagkakaroon ng mga labanan o giyerahan sa isa't isa. There has always been disasters and calamities causing so much harm, damage, and losses and pains to people. Ang dami na ng mga likas na kaganapan na nagdala na ng mga kasiraan, kawalan at mga paghihirap sa maraming mga tao. Mga lindol, mga bagyo, mga baha, mga pagguho ng mga lupa, ng mga kabundukan, mga malalakas na hampas ng mga alon, maging taggutom at maging tagtuyot, maging peste sa mga tanim, peste sa mga hayop, maging peste sa mga tao. Ang mga tinatawag na mga epidemya at mga pandemya, hindi na itong bago. Ito'y nagdadala ng hirap, nagdadala ng kamatayan, nagdadala ng mga pighati sa maraming mga tao. Ngayon, what is the difference? How can we know when all of these things has been in existence as long as humanity has been in existence as well? Ano ang ating palatandaan dito? Makikita yan dun sa sinabi sa verse 21 hanggang verse 22. Uulitin ko sa Matthew chapter 24, verse 21
at verse 22. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. If those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. The key word there is unequaled or unparalleled. Walang kapares, walang kapantay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang inyong maririnig o maaaring masaksiyan kapag ito'y dumating na ay mga uri ng mga nagdadala ng hirap at pasakit. Sin and suffering as well that will abound in unequaled proportion. Sa sukat na hindi maaaring ipantay sa anumang nalaman o naranasan ng sangkatawan magmula sa pasimula hanggang sa pagdating nung panahong yun. Ang ibig sabihin, hindi ito maipaparis sa alinman sa mga nagdaang mga kapanahunan at wala nang magiging kaparis pa sa mga darating na kapanahunan dahil ito nga ang magdadala doon sa tinatawag na pagtatapos o katapusan. At ang isang magandang paglalarawan dito ay nung sabihin ng Panginoong Hesus dito sa verse 8, ang isang paglalarawang maaaring madali nating maunawaan. Ang sabi niya dito sa verse 8, all these are the beginning of birth pains. Kumbaga, sabi niya, ang lahat ng ito ay pasimula ng mga sakit ng panganganak. Yung alam natin, yung tinatawag na pagle-labor. Alam natin na ang normal o natural na kapanahunan, alam din ng mga alagad, ng pagbubuntis ng isang babae tungo sa pagluluwal ng sanggol ay 9 na buwan. Sa unang bahagi ng pagbubuntis, patungo doon sa punto ng panganganak, ay meron ng nararamdaman ang isang tao na kakaiba. Yung nagbubuntis. There are many discomforts already. Different sorts of discomfort. Pero ang pinakamatindi ay yung nagbibigay hudyat na malapit na yung pagluluwal o panganganak. Kung saan mararamdaman na yung mga sakit na magtutuloy doon sa mismong pagluluwal. Kumbaga, ito yung ating magagamit na parang paghahambing. Dahil ginamit ng Panginoong Jesucristo doon sa verse 8, ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga sakit ng panganganak o pagle-labor. Alam naman natin, kahit sa mga nakikita lang natin sa mga palabas, kahit sa mga kwento ng mga nanganak, o yung nasaksiyan natin sa mga kakilala nating nanganak, maging asawa man, o kaya kamag-anak, o kaibigan, yung natural na panganganak ay punong-puno ng sakit. Makikita natin, nagsisisigaw nga yung nanganganak at tinuturuan kung paanong mapigil yung masyadong sakit. Meron nga nagsasabi, dahil sa sobrang sakit, hindi na sila uulit. Pero pagkatapos, nagkakaroon na naman ng kasunod. Yan ang paglalarawan dito na ipinapakita na yung huling yugto, parang yung patungo sa panganganak, ay walang kaparis doon sa naunang bahagi na pinagdaanan ng isang taong nagbubuntis. Ganon din naman sa kasaysayan natin. All of these difficulties has been around. At they are with us for the past history. But when the time comes, nearing the very end, they will be felt in unparalleled or unequal proportion na hindi na may susukat pa sa alinmang pinagdaanan na ng kasaysayan natin. At pagkatapos nun, kumbaga sa panganganak, iluluwal na yung bata, ay darating na sa kasaysayan natin yung tinatawag na katapusan. Pansinin din natin, spesipiko, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo patungkol doon sa mararanasan naman ng mga nananalig sa Kanya o yung mga mananampalataya. Ang mga Kristiyano, maging ang sangka-Kristyanuhan sa kabuuan. We must note that Christians and Christianity will be the target of human acts of attempts to harm them. Makikita yan dun sa verse 9 hanggang verse 12.
Tahasang sinabi ng Panginoong Jesucristo, then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Sa panahon yon, yung mga tao nakakala nila o ang nasa nila ay sumunod, pero hindi naman pala tunay, ay lalayo sa pananampalataya at magkakaroon ng pagtataksil at ng pagkamuhi sa isa't isa. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil sasagana ang kasamaan, ang tinatawag na pag-ibig, pagpapahayag ng pag-ibig, ay lalamig o maglalaho. Ito yung paglalarawan. This is the first sign. Again, the answer to the question or questions, what will be the signs of the end of the age and of our Savior's coming? Again, the first one is sin and sufferings will abound. Sasagana. Magiging matindi. They will become severe. Pero merong pangalawa na particular patungkol dito. The second one has to do with the area of religiosity. Nakakonekta dito ang ikalawa. May kinalaman doon sa bahagi o sangkap ng buhay na nakaugnay sa pagkarelihiyoso ng tao. Alam naman natin, halos lahat ng tao sa buong mundo ay merong uri ng pagkarelihiyoso. Pero dito, ang ikalawang palatandaan ay ito. Again, the first one is that sin and sufferings will be severe or will abound. The second one is that sly attempts to mislead everyone will happen, including the attempt to mislead the saints. I call this religious deception. Mga mapandarayang pagtatangka upang iligaw ang lahat ng tao, maging kung maaari lang ang mga hinirang ng Diyos. This is spiritual or religious deception. Sa panahon natin ngayon, ang laki ng interest ng tao at excitement ng tao sa mga bagay na pangrelihiyoso. Kapag sumasagana yung mga hirap at mga pasakit, ang mga tao ay sumisilong sa pangrelihiyosong bagay. Isang likas na hila tungo sa paghahanap ng lunas sa pinagdaraanan ng tao. But there are very real dangers that many do not even realize. Sa panahon ngayon, makikita natin, ang bawat isa ay nagsisikap na magsabi ng mga bagay na pangrelihiyoso. Magpahayag ng mga bagay na pangrelihiyoso. Hindi likas na masama ang bagay na ito. Pero nakakabahala dahil sinabi rin ng Panginoong Jesucristo na sa huling kapanahunan, malapit doon sa kanyang muling pagbabalik, ay sasagana ang mga mandaraya, iba't ibang uri, na magtatangka upang iligaw ang maraming mga tao, maging ang mga mananampalataya sa katotohanan. And this has been happening as well. In the past, in the present, much more in the future. There has always been deceivers who try to mislead people from the truth. Ang sabi niya dito, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 4, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Marami ang ganyan na darating, sabi niya. In verse 11, sabi niya, and many false prophets will appear and deceive many people. At sa kanilang panlilinlang, kaysa mapabuti ang mga tao, ay sasagana ang kasamaan at mawawala ang pagmamahal ng marami. Magkakanya-kanya ang mga tao.
Because of these deceptions, many will outrightly reject the faith. Many who also think that they have faith will be deceived as they have been deceived, they will deceive others. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo nung minsan sa mga taong nalilin lang o nabubulag sa katotohanan. They are like blind men leading the blind. At ito ay inilarawan din sa ibang bahagi ng kasulatan in some greater detail. Nung wala ng Panginoong Jesucristo, maging si Apostol Pablo na isang masugid na lingkod ng Panginoong Diyos, isang lingkod na nagpahayag ng katunayan at kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang binigyan ng unawa patungkol sa mga huling kapanahunan, Apostle Paul himself. Etong mga ilang paglalarawan niya. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Doon sa kanyang sulat kay Timoteo na inihahanda niya upang sa ganon ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa panahon ito malapit nang mawala si Apostol Pablo dahil sa kanyang katandaan at sa peligro na nakaamba na maaaring pagtatapos din ng kanyang buhay. In 1 Timothy chapter 4, the first 5 verses, itong sinabi ni Apostle Paul, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Anong sabi niya? Sa huling kapanahunan, sabi niya, marami ang lilisan sa pananampalataya. Hindi niya ibig sabihin mga mananampalataya, kundi mga taong napakalaki ng interes sa pananampalataya ang tatalikod dito dahil sila ay lilinlangin at sila'y susunod sa mga turo ng pinanggagalingan ay mga kalaban ng Diyos o demonyo. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with hot irons. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who knows the truth. For everything God created is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. Marami ang mga tao magdidepende doon sa mga turo ng mga mapanlinlang na sila ay tinuturoan na ng mga bagay na hindi naman tugma doon sa itinuturo ng Panginoong Diyos. Hindi lang dito, sa ikalawang sulat niya, in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, we have a far clearer picture of what humanity in general will be like, ang malaking bahagi ng sangkatauhan. Ang sabi niya dito, but mark this, there will be terrible times in the last days. Itaga nyo sa bato, tandaan nyo ito. Magiging terrible ang huling kapanahonan. At ang paglalarawan niya dito ay hindi patungkol sa mga sakuna, hindi patungkol sa mga lindol, sa mga gyera, sa mga kagutuman, kundi patungkol sa pag-uugali ng mga tao. Yan ay bunga ng panlilinlang ng mga nagtatangka na ilayo sa katotohanan ang maraming mga tao. Sly attempts to mislead everyone, if only possible, even the saints of God. 2 Timothy chapter 3, from verse 1 up to verse 5. Etong sinasabi, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Pansinin ninyo yung verse 5 at verse 6. Ang sabi niya, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them.
Meron silang anyo ng pagkarelihiyoso, pero hindi nakikita yung kapangyarihan nito. See, the worst kind are those who claim to be Christ, or to be messengers of Christ, or to be followers of Christ, and yet the result in their lives is contrary to what God has been teaching. Ang kasaysayan ay nagtala ng napakaraming mga tao na ganyan, na dumating dito sa mundo, umangkin ng di pangkaraniwang kaloob na nanggagaling sa Diyos, nakakuha ng mga maraming tagasunod, masugid na tagasunod, na handa na ialay maging ang kanilang mga buhay, na nadala sa kapahamaan ng dahil sa pagsunod sa mga taong ito. History is replete with such people in the past who led people to their tragic end. But there will be much more in the end of this age. Marami pa. Ang sabi, magpapakita nga sila ng kamanghamanghang palatandaan. Kaya hindi nyo ba napansin sa kapanahonan natin? Ang mga tao ay nahahalina sa mga iba't ibang uri ng mga himala. Makarinig lang sila ng himala dito, himala doon. Kapahayagan dito, kapahayagan doon, na nagpapakita ng di pangkaraniwang kaalaman at karunungan. Napakarami ng mga nakukuhang tagasunod. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo. Tiyakin ninyo na kayo'y inaakay sa katotohanan at hindi nalalayo dito. What are the signs? The first one, once again, is that sin and sufferings shall be severe, or it will abound. Unparalleled and unequaled. Never like anything before, and never will there be anything like it in the future. Kasi nga, yun na ang magiging pagtatapos. Ikalawa, sly attempts, mapanlin lang ng mga pagtatangka to mislead everyone upang manligaw. Ilayo ang tao sa katotohanan, maging ang mga mananampalataya kung maaari lang. Ang ikatlo ay mas espesipiko. The third one is specific signs will appear. Hindi maaaring mapagkamalan. The first two are still parang somewhat general. Although, sabi nga, unparalleled yung magiging kasalanan ng tao at ang makikita sa pag-uugali niya at saka sa kanyang gawa. Maging yung mga paghihirap, yung mga kalamidad at magdadala ng pighati, hirap, maging kamatayan. Ang mga panlilin lang, sasagana, mas matindi, higit pa sa anumang nakita na sa nagdan. But the third one, specific signs will appear. I would like to once again show you dito sa Matthew chapter 24, dito sa verse 14 hanggang sa verse 15, ang isang napaka-partikular na hindi maaaring mapagkamalan. Ang sabi dito, 24 verse 14 and verse 15, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. And then verse 15 says, so when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, kapag nakita nyo na nakatayo sa banal na dako ang kasuklam-suklam na bagay na nagbubunga ng kahindik-hindik na pangyayari. Sabi niya, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Hayaan ninyo na yung nakakabasa ay baka unawa. There are two parts in this. Yung verse 14, pagkatapos yung verse 15. Yung verse 14, sabi niya, ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipangangaral sa buong mundo, in all the world, as a testimony to all nations, sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi. Yung sinasabing nations dito,
hindi lang yung mga bansa, not the political nations, but every ethnic group of people. And then the end will come. The first specific sign is the spread of the gospel of the kingdom. At yan ay nakikita nating dahan-dahan, lalong lumilinaw. Never before in the history of humanity has the gospel been spread so widespread or preached so widespread in so many parts, and it will go on and on hanggang maabot ang lahat ng kilala na lahi at lipi ng mga tao. Specific signs will appear. The spread of the gospel of the kingdom to all the world. Pero ang ikalawa is something quite unusual for many people nowadays. Lalo na kung hindi ka gaanong maalam patungkol sa lumang tipan. Noong nagdaan, tinalakay ko ang patungkol sa paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Daniel. Doon sa aklat na yon, may sinabi ang Panginoon kay Propeta Daniel na may darating na panahon na tinatawag na the abomination that causes the desolation. Ang isang kalapastanganan o ang isang kasuklam-suklam na bagay na magdadala ng isang kahindik-hindik na pangyayari. Ang tinukoy ni Propeta Daniel ay patungkol sa pagdating ng isang personalidad na kakalabanin ang Diyos at ang Panginoong Yesus at gagawin niya ang sukdulang kalapastanganan sa pamamagitan ng paggamit ng templo ng Diyos at paghahain dito ng kasuklam-suklam na hain. Kapag nakita nyo na nangyari ito, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, eto na yung hudyat, sabi niya, let the reader understand. This is the second of the specific signs next to the widespread preaching of the gospel to all the world, to all ethnic groups and races. Ang ikalawa, the temple of God will be destroyed or will be restored after its destruction, and the tyrant claiming divinity will arise. Kung mapapansin ninyo, ang naging hudyat dito ng talakayin patungkol sa katapusan ay yung sinabi ng Panginoong Hesus. Sa kapanahunan nila, nung nandoon ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad, nandoon ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay ang simbolo ng mismong presensya ng Diyos. Ito'y pinasimulan doon sa lumang tipan na itinayo ni Haring Solomon. Pagkatapos, ito'y sinira ng mga taga-Babilonya, ang mga bumihag sa mga Israelita. Ngunit pagkatapos ng pagkabihag, ito'y itinayo muli sa utos ng Diyos. Sa panahon nila Zerubbabel, nila Ezra, at saka nila Nehemiah. At ito ang templong inabutan ng Panginoong Jesucristo. Ito'y templong pinaganda ng mga dayuhang namumuno. Ito ang templong pinupuntahan ng Panginoong Yesus at ng mga Hudyo sa kapanahunan nila. Pero pinansin ng Panginoong Yesus dahil ang akala ng napakaraming mga tao, ito'y indestructible o hindi maaaring masira dahil ito ang naglalarawan ng presensya ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoong Yesus, darating ang panahon, magigiba yan at walang matitira doon sa mga patong-patong na bato na napakalaki, tone-toneladang mga bato. Kaya itong nagbigay interest doon sa mga alagad para itanong ang patungkol dito. At sabi ng Panginoong Yesus, isa sa mga palatandaan ng magiging katapusan ng sangkatauhan at ng kanyang muling pagbabalik ay ang panunumbalik ng templong yan. Actually, yung sinabi ng Panginoong Yesus doon sa verse 2, na yung templo ay magigiba, ay nagkaroon ng katuparan. Ilang taon lang ang lumipas pagkatapos ng paglisan ng Panginoong Yesus dito sa mundong ito. The Lord Jesus Christ was crucified, died, and resurrected, and left the earth at around between 30 to 32 AD.
At lumipas lamang ang halos 40 taon, in 70 AD, ang templong yon ay giniba ng mga Romano sa ilalim ng isang pinuno o general na nagngangalang Titus, na pagkatapos nung kapanahon yon ay naging emperador din ng Roma. Dahil sa mga kaguluhang nangyayari doon sa Jerusalem, nagpasya ang emperador ng Roma na supilin ang lahat ng mga pagkontra dito at pinagiba niya ang templo ng mga Hudyo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, ang isang palatandaan ay ang panunumbalik ng templo, dahil dito gagawin ang paglapastangang sinasabi niya. Kaya nga sabi niya, so when you see standing in the holy place, he's referring to the restored temple. At ang sabi niya dito, and when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, sinong gagawa nito? Ang kumakalaban o kakalaban sa Panginoong Jesucristo, ang tinatawag na Antikristo. Siya na maghahayag ng pagka-Diyos. Siya na magpapahandog ng isang uri ng paghahandog na kalapastanganan sa Diyos. Ito na yung hudyat ang sinasabi. You know what? This temple is not existing today. Magmula nung nasira ito, nung 70 AD, hanggang ngayon, walang templo ng Diyos doon sa Jerusalem. Alam niyong nakatayo doon sa dating pinagtatayuan ng templo? Ito ay isang mosque ng mga taong nasa ilalim ng relihiyong Islam. Tinatawag ng mga Muslim. Ito yung tinatayuan nung tinatawag na Dome of the Rock. At ang teritoryong ito hanggang ngayon ay nasa ilalim ng pamamahalang politikal na pinagkaisan doon sa United Nations noon. Hanggang ngayon ay nananatili sa kamay ng mga nasa ilalim ng relihiyong Islam. At hanggang ngayon, ito ay isang punto ng hidwaan sa pagitan ng modernong bansang Israel at ng mga nakapaligid ng mga bansa na ang tinatangkilik ay ang relihiyong Islam. The temple is not yet there. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ito espesipikong palatandaan. Kapag ang templo ay nandiriyan na, uusbong ang isang tao na maghahayag ng kanyang kapangyarihan at maghahari sa buong mundo. This will not only be a national leader, but a leader who will assert his authority over the whole world, who will force all other leaders and all nations of the world to be under his power. At tinukoy dito, ito'y bahagi ng kapahayagan ni Propeta Daniel doon sa Lumang Tipan. So this is because the Jews of the time of the Lord Jesus Christ, including his disciples, admired this temple so much. They think that we are indestructible because we have the temple, and the temple is indestructible because we have the people of God. But as Jesus said, this will be destroyed. But in the end, it will be restored. Ito yung tatlong palatandaan doon sa katanungan. What are the signs of the end of the age and of the coming of the Lord Jesus Christ? Una, sin and sufferings because of humanity's behavior as well as natural calamities will be severe or they will abound. Ang pangalawa, sly attempts to mislead everyone away from the truth will happen. Religious deception. Ang ikatlo, specific signs will appear. Hindi maaaring mapagkamalan ito. Ang una, the widespread preaching of the gospel to all nations, to all groups of people.
Ang pangalawa dito, the temple of God will be restored or reconstructed, and a tyrant will arise claiming divinity, and he will go against the Lord Jesus Christ. Ngayon, pupunta tayo doon sa unang katanungan na siyang huling sasagutin ng Panginoong Yesus. When will this happen? Siguro ang unang iniisip ng mga alagad ay patungkol doon sa templo. Pero ang mapahiwatig dito ay patungkol sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa katapusan. When will this happen? The disciples most likely thought that all these things will happen quite soon. Doon sa punto na kanilang tinanong ito, malamang sa isip nila, ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari sa malapit na kapanahunan. Yes, in the future. But they're thinking that it will happen in their lifetime. Na ito'y masasaksiyan nila mismo, na ito'y mararanasan nila. Kasi naman, sa pagsagot ng Panginoong Yesus ay hindi niya binigyan ng takdang kapanahunan. No specific intervals or lengths of time. Kaya ito ngayon ang kanyang kasagutan dito sa chapter 24 ng Matthew, magmula verse 30 hanggang verse 51. And I will read chapter 24 verse 30 hanggang verse 51. At that time, the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather all his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Gumamit siya ng halimbawa sa nakikita natin sa kalikasan. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Verse 36. No one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying, giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. Gumamit ang Panginoong Jesucristo ng paglalarawan sa nangyari sa lumang tipan, ang pagdating ng dakilang dilubyo na gumunaw sa buong mundo sa kapanahonan ni Noe. Parang yung kapanahonan ni Noe, sabi niya, normal ang ginagawa ng lahat ng mga tao hanggang dumating mismo yung oras ng malaking dilubyo o baha. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Ganon yung kapanahonan ng pagbabalik ng anak ng tao. Tinutukoy ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. 2 men will be in the field. One will be taken, the other left. 2 women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you must also be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for the servant whose master finds him doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant is wicked and says to himself, my master is going away for a long time, and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on an hour
on the day that he does not expect him in an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. So, when will this happen? The answer is very simple. No one knows the exact time of his coming until his coming actually comes. Walang nakakalam ng eksaktong oras, araw, petsa ng kanyang pagbabalik at ng katapusan. Hanggang hindi mismo mangyari ito. This is why the signs are enough to give us enough light on this matter. Ang dami nang gumawa ng haka-haka, palapalagay at malakas ang loob na nagbigay ng mga petsa at kapanahonan. Lahat sila'y nabigo. Dahil ito'y hindi kasama sa ninasa ng Panginoon na malaman ng tao hanggang hindi mangyari ito. His coming is not an event that will be witnessed locally and the news will spread afterwards. Hindi ito mangyayari sa isang lugar pagkatapos mababalitaan at ibabalita kung saan-saan. Ang mangyayaring ito ay minsang magaganap at masasaksihan ng buong sangkatawan. Verse 30 at verse 31, itong sinabi, at that time the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Ngayon kasi, ang daming nagsasabi, dumating na ang Panginoong Hesus. Ang ilan nakapagbuo ng mga reliyon, dumating na hindi lang nagpakita, ang sabi nila. Let us take note. This is very important. That this event will be a separation among the people of the earth. Ang pangyayaring ito, hindi alam ang eksaktong oras, ang eksaktong petsa na mangyayari ito. Maalalaman lang kapag ito ay nangyari na. Pero ito ang makapaghihiwalay sa lahat ng tao sa buong mundo. It will be a time of separation among the people of the earth. Anong ibig ko sabihin? It will be a time of glorious end for all believers. And it will be a time of gruesome end for those who reject Jesus Christ. Ang katiyakan, ito'y paghihiwalay ng lahat ng tao sa buong mundo sa dalawang bahagi. Isang maluwalhating kahihinatnan o katapusan sa lahat ng nananalig. At isang malagim na kahihinatnan sa lahat ng mga tumatanggi o sumasalangsang sa Panginoong Hesus. Kaya nga may John 3:16, not so many people notice this. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. There will be those who will have eternal life. And there will be those who shall perish. Many will continue to live as if it does not matter. And many are continuing to live as if it does not matter. Ganon yung kapanahuan ni Noe. Now that the disciples were informed, now that we are informed, there is one more question to be addressed. This is our question. What ought we to do? How shall we live then? Anong dapat nating gawin? Paano tayo ngayon mabubuhay? Sa pagtatapos ng ating pagtalakay, tatlong bagay ang makikita natin dito. Verse 12 at saka verse 13. Ang Panginoong Jesucristo mismong nagsabi, because of the increase of wickedness and the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. Anong kailangan natin? Paano tayo mabubuhay ngayon? Anong dapat nating gawin? Una, stand firm in the face of sin and sufferings until the very end. Manatili tayong matatag sa harapan ng mga pighati. Lumayo tayo sa pagkakasala. Ang ibig sabihin, manatili tayong nagtatapat sa ating Panginoon. Manatili tayo sa pananampalataya. Many people will pursue a life of sin because they think it will relieve them of all their sufferings, thinking that they can get what they want.
By sheer force and the power of their own. They will insist on doing what they want to do. To be able to get what they want from other people, akala nila itong makapagbibigay kaginhawaan sa kanila sa lahat ng hirap. Kaya nga yung paglalarawan sa kanila ni Apostol Pablo ay napakalinaw. The first thing that we ought to do, stand firm in the face of sufferings, stay away from sin. Ang ikalawa, tingnan niyo ang verse 4. Ang sabi ng Panginoong Hesus, watch out that no one deceives you. Ang verse 42, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, dito sa verse 42, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Ang ikalawa, stay vigilant and ready. Manatili kayong mapagbantay at nakahanda. Ang verse 25, ang sabi niya dito, see, I have told you ahead of time. Ang verse 32, ang sabi niya sa kanila, now learn this lesson from the fig tree. Hindi tayo kulang sa paalala ng Panginoon. Manatili tayong mapagbantay at handa. Do not be deceived. The antidote for deception is truth. Manatili tayo sa katotohanan. Kaya ang ating sinasaliksik at pinagbubulayan ng katotohanan ng salita ng Diyos. God's word is truth. His word is eternal truth. Yun ang sabi niya sa verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kaya nga tayo pinagtagubilinan na tayo hindi mabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa labi ng Diyos. And the third, tingnan nyo yung verse 14. Ang sabi niya doon sa verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all the nations. And then the end will come. Ipangangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Sinong mangangaral? Yung mga mananampalataya. Ang sabi niya sa verse 45 at saka verse 41, who then is the faithful and wise servant whose master has put in charge of the servants in his household to give them food in their proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. Yung pinagkatiwalaan ng umalis na amo ay magiging mabuti sa kanya kapag ginagawa niya yung kanyang katungkulan at pinangangalagaan niya yung pinagtagubilin niya sa kanya. Dahil sa pagbabalik ng kanyang amo, natagpuan siyang may katapatan, siya ay pagkakalooban ng higit pang mga pribilehyo. Anong ibig sabihin nito? Again, how ought we to live? How shall we live? Stand firm in the face of sufferings. Keep the faith. Stay away from sin. Stay vigilant and ready. The antidote for deception is truth. Always continue to learn the truth and live by the truth. And finally, serve God as in normal times. Paglingkuran natin ng Diyos. Kagaya ng ano man ang dumating na hirap, paglingkuran natin siya. Ialay natin ang paglilingkod natin kahit maging mahirap man ang kapanahonan. Paigting man ng paigting ang hirap. At maabutan man ang sino sa mga mananampalataya ng mga kapanahon ng yun. Kumbaga, merong kasabihan sa ating mga mananampalataya. Business as usual. What is our business? It is serving our God. In two ways. Ano yan? Speak of Him. Speak of His message. Speak of His gospel of grace and goodness. Kaya nga, this gospel of the kingdom will be preached all over the world to all nations. Be part of that. Pangalawa, as a wise and faithful servant, show His goodness. We do not only speak of His gospel, we show His goodness. After all, ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Let your light shine forth that people will see your good deeds and glorify your Father in heaven. Do what is right and do what is good, even when others do what is wrong and they do what is bad.
And don't you ever forget. Let us never forget. Bago umalis ang Panginoong Jesucristo, doon sa Matthew chapter 28 verse 20, pagkatapos niya sinabi, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you to do. Anong ending niya? And lo, I shall be with you always till the end of the world. Sa isang pagsasalin, and surely I am with you always to the very end of the age. Nawa, ito ay makapagbigay ng lakas sa atin. Pahirap ng pahirap, patindi ng patindi, hindi tayo dapat namumuhay sa kabalisahan dahil nasa panig tayo ng pagtatagumpay. Nawa, patuloy ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ang siyang maranasan natin. Dahil ang dakilang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang katotohanan, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. At siya ang magdadala sa atin doon sa malwalhating walang hanggan. Tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakila naming Panginoon, maraming salamat po. Hindi mo kami hinayaan na manatili sa kadiliban at manatili sa kabalisan. Ngunit binigyan mo ng sapat na kalinawan patungkol sa mga magiging kaganapan hanggang doon sa katapusan. Maging mahirap man ang pagdaanan, ang kahihinatnan ay kalwalhatian. Salamat po, Panginoon. Nawa maalala namin na sa harapan ng lahat ng ito, kami manatiling matatag sa pananampalataya, lumayo sa kasalanan. Kami ay magpatuloy na magbantay at maging handa sa anumang magiging kaganapan. At kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo bilang yung tagapagbalita at bilang tagapagpakita ng iyong kabutihan. Sa gayon, maraming mga tao pa ang mga ligtas. Salamat po sa katiyakan ng aming kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Patuloy, O Diyos, salamat po at makakaasa kami ng walang sawang paggawad mo sa amin ng lahat ng aming biyayang kakailanganin. Sa iyo aming Panginoon, ang papuri, parangal, kadakilaan, at pasalamat. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po. Ang dakilang Diyos ang siyang magpala sa bawat isa sa inyo.